Grabe, ang bilis naman ng 1 week na yon. Parang kailan lang at parang fresh na fresh pa nga sa akin nung huli nga ako maglaba at ng Sabado nga yun. Tapos ngayon maglalaba na naman ako. Dati every 2 days ako naglalaba para naman hindi ako matambakan ng mga labahin. Pero ngayon once a week na nga ako naglalaba. Parang yun na nga ang schedule ko ng paglalaba. Para naman ang ibang araw ay nakafocus lang ako kay baby at sa iba pang mga gawaing bahay. Kaya lang kapag ganito nga once a week ako naglalaba ay grabe talaga, napakadami at tambak talaga. Bago ko nga umpisahan ng paglalaba ko ay pinaliguan ko nga muna ang aking batang maliit. Pagkatapos ay pinagbukod-bukod ko na nga ang mga labahin ko at bago nga ako mag-umpisa sa pagwawashing ay nagluto nga muna ako ng pang-ulam namin para sa tanghalian. Para habang naglalaba ako in case na magutom na nga kami ay kakain na nga lang kami ng mga bata. At syempre habang nagluluto ako, eto nga taguhugas ako ng mga pinggan. Ganito na lang talaga palagi ang ginagawa ko. Sa tuwing magluluto ako, meron talagang mga hugasin dito sa lababo. Syempre kasama na nga din dyan ang mga ginamit ko sa pagluluto. May sinaing na naman kaya pang ulam na nga lang ang niluto ko at nag-adobo nga lang ako ng manok at pagkatapos nga magluto, eto nga nagumpisa na ako sa paglalaba. Kung nung una kinukusot ko pa nga ang damit ng batang maliit pero ngayon winawashing ko na nga para nga mapadali ang trabaho ko. Inuuna ko din namang labhan ang mga damit niya para nga malinis pa ang tubig. Tapos 2 beses ko nga yan pinapaikutan sa washing. Pinatulog ko nga ang batang maliit kanina kaya lang nagising din agad kaya ito't inilabas ko muna para nga habang nagpapanlaw ako ay nanonood siya sa akin kaya lang ayaw niya nga at umiiyak kaya kinarga ko muna. Hindi pa nga marunong umupo itong batang maliit na to kaya hindi pa nga niya magagamit tong butt seat niya. Siguro dahil palagi lang siyang nasa kanyang bouncing chair kaya hindi nga siya nakakapag-practice. Tapos madalas pa, lagi lang talaga siya nagpapakarga. At dahil naputo lang naman ang tulog niya kanina dahil sa kaingayan ng Ate Rizel niya, ay maya-maya lang nakatulog ulit siya kaya ito't pinagpatuloy ko na nga itong paglalaba ko. Kayo ba mga mare, nakapaglaban na ga kayo? Ay buti pa kayo nakapaglaban na ito ako't ngayon palang naglalaba. Habang tulog ang batang maliit, sinasamantala ko talaga ang oras at pagkakatapos ko nga mag-washing, binabanlawan ko kaagad tapos ida-dryer at maglalagay na nga ulit ako sa washing. Ang laking bagay nga kapag may ganitong washing dahil napapaaluan talaga ang paglalaban natin. Dati talaga panay kusot nga lang ako pero okay lang naman yun dahil kakaunti pa lang naman kami noon at kakaunti pa ang labahin. Hindi kagaya ngayon na madami na talaga kami at madami na talaga ang labahin. Tapos mayat maya din bihis itong aking batang maliit. Tapos meron nga din akong toddler na mayat maya din talaga nagbibihis. Kayo din ba mga mare na kapag naglalaba kayo tapos nagwa-washing kayo, hindi nyo pinagsasabay paikutin ang washing at saka dryer? Ganun kasi ang ginagawa ko at natutunan ko nga lang yun sa hipag ko. Hindi ko talaga pinagsasabay paikutin yung washing at saka dryer. Halimbawa na lang nagwa-washing pa ako, hindi muna ako nagda-dryer at kapag tapos na ako mag-washing, saka pa ako magda-dryer. Buti na nga lang nung nagising nga itong batang maliit, malapit na nga ako matapos sa paglalaba at mga bedsheet na nga lang. At syempre kapag may labahin, meron nga mga tiklupin at bukas ko na nga lang yan titiklupin.